Ayan, isang mapagpala at magandang gabi po sa ating lahat. Ano po? Ah, tayo po ngayon ay dadako po para sa atin pong devotional sa gabing ito sa pagsasara po ng banal na araw ng Sabat. At tayo po ngayon ay pangungunahan ni Sister Daniela Rose para sa pag-aaral sa ating pong devotional. At ngunit bago po yun, tayo po ay aawit ng ating pong opening song at susundan po ng opening prayer. Anyone who wants to give the opening prayer? So, and after that, marinig na po natin si Sister Daniela Rose para po sa mensahe ah, ngayong gabi. So, yan po yung atin pong programa at ngayon po ay inanyahan ko po sa atin na tayo po yung magalak na maglingkod sa Panginoon.
Tayo po yung maniglod. Panginoon Diyos ko lang sa lahat po sa aga. Hindi ko na mali po kami yung pinagtipon-tipon pa po makinig ng inyong mga salita. Naway kayo po ang mahuna sa gabing ito. Na marami po ang matutunan sa mga salita na aming mapapahinggang ngayong gabi. Patawarin niyo po kami sa mga nagawang pagkulang pagkakasala sa isip salita at sulot. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Mapagpalang hapon po sa ating lahat and happy sundown worship po. And also belated happy Sabbath. Sa mga oras na ito, purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan na muli nating pag-aaralan ang Conflict and Courage, December 6. So samahan niyo po akong atin pong tuunan ng pansin ang pag-aaral na ito sa Conflict and Courage entitled All That a Son Could Be. Sa ating key text, mababasa natin sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, do your best to present yourself to God as one approved, a workman who has no need to be ashamed, rightly handling the word of truth. Dito mga kapatid, tinuturo sa atin na kailangan tayong maging masipag sa pag-aaral ng salita ng Panginoon na hindi ikinakahiya. At itong pag-aaral natin sa mga oras na ito ay yung key text pa lang ay nagpapakita na kailangan tayong maging masipag sa pag-aaral ng salita ng Diyos at kailangan tayo maging tapat at responsable. Kasi hindi basta-basta yung paghawak mo ng katotohanan. Yung sinasabi na a workman who has no need to be ashamed. Yung hindi ka ikakahiya. Magagawa po ba natin ang mga bagay na ito? Magagawa po ba nating panghawakan ng katotohanan na hindi tayo ikakahiya? May mga times na sa sarili natin parang nahihiya tayong nag-aangkin tayong tagasunod ng Panginoon pero hindi natin maipakita sa gawa. Kasi nasa proseso naman po yung sanctification, di po ba? Kaya sa key text pa lang, mapapansin natin na kailangan maging tapat tayo, maging masipag tayo sa pag-aaral at huwag tayong mahiya na hawakan ng katotohanan. Sabi sa second paragraph ng Conflict and Courage, December 6, sabi dito, Paul loved Timothy, his own son in the faith. The great apostle often drew the younger disciple out, questioning him in regard to scripture, history, and as they traveled from place to place, he carefully taught him how to do successful work. So ito si Pablo, dahil nga itinuring niyang anak sa pananampalatayang itong si Timoteo, ay dito hindi lamang niya tinuruan si Timoteo na sa mga salita, kundi pinaalam sa kanya, inalagaan o pinaalaga kay Timoteo kung paano lakaran ang mga katotohanan. Kasi hindi naman po ibig sabihin na tinuro mo yung katotohanan ay agad masusunod ng taong itinuro mo. Bagkus kung tumuro o itinuro natin ang katotohanan sa mga tao gaya ni Pablo, tinuro niya kay Timoteo, hindi lang basta-basta sa pagtuturo, kundi masinsinang panalangin na kailangan niyang mai-apply ito. Tulungan natin na mai-apply natin sa sarili natin at mai-apply din ng mga taong tinuruan natin sa mga katotohanan ng ating sinasabi o ating ipinapakita sa kanila. Kaya nga dito, yung moral lesson natin sa second paragraph na ito, yung tunay na leader mga kapatid, yung leader na nagtataglay ng puso ng isang guro. Hindi ka lang basta-bastang nagtuturo ng katotohanan, kundi kailangan mong sikapin na maipakita mo din sa iyong sarili yung katotohanan na itinuro mo. Kasi nga 'di ba, hindi o magiging walang silbi yung katotohanang itinuturo natin kung hindi natin ipinapakita sa ating mga gawa. Kaya nga sa ating pag-aaral pa lang ngayon, kailangang taus-puso nating saliksikin yung ating mga sarili kung karapat-dapat po ba tayong magtumuro o magturo. Kasi before mong ituro sa mga tao yung katotohanan, kailangan sa sarili mo, alam mo yung pinaninindigan mo.
At kailangan maging tapat tayo dito. Kailangan tayong maging masipag. Gaya ng ating Panginoon na naging masipag siya sa pag-aaral ng salita niya. At ang salita ng kanyang ama. At yung paghahanda para sa ministeryo ay proseso po to. Hindi ito biglaan. Kasi nung inihanda ni Pablo si Timoteo bilang isang servant ng Panginoon, ay talagang hindi siya biglaan, kundi nasa proseso. Isinasanay niya ito na maingatan ang katotohanan na hindi madumihan sa kanyang puso. Sabi pa dito, the affection between Paul and Timothy began with Timothy's conversion, and the tie had strengthened as they had shared the hopes, the perils, and the toils of missionary life, till they seemed to be as one. The disparity in their ages and the difference in their characters made their love for each other more earnest. The ardent, zealous, indomitable spirit of Paul found repose and comfort in the mild, yielding, retiring disposition of Timothy. So, nagsimula po yung mga malalim na ugnayan nila ni Paul and Timothy. Sa kanilang conversation ay talagang naipakita ni Pablo kay Timoteo yung kilos ng banal na espiritu mismo sa buhay ni Pablo. 'Di ba, napag-aralan natin kung paano binago ng ating Panginoon si Saul na naging Paul, 'di ba po ba? At nung ito'y kanyang na-realize at ito'y tatanggap niya yung katotohanan at yun yung nagpapabago sa kanya, ay ipinakilala niya din kay Timoteo ang katotohanan ito. Kaya si Timoteo naman ay mahinhin po siyang o mahinahon siya na tinanggap ang katotohanan. Dahil kapag nagmamataas tayo sa ating mga sarili, hindi agad natin maiintindihan yung katotohanan na ninanais ng Panginoon na mai-apply sa atin. Kaya sa kanilang pagkakaiba, pinagtagpo pa rin sila ng Panginoon, si Pablo, ng kapahingahan at aliw kay Timoteo. At si Timoteo naman po, ay natuto at lumago siya sa biyaya ng ating Panginoon. Kaya nga, ang tunay na relasyon sa pananampalataya, mga kapatid, ay tumitibay. Ito yung tumitibay sa atin. Yung ating pakikipagrelasyon sa ating Panginoon at sa ating kapwa, dito nag-uumpisa na maipakita natin yung mga mabubuting gawa. Kung wala kang relasyon sa Panginoon, ang katotohanan ay magiging walang silbi sa buhay mo. Kaya hindi lang tayo tinuruan ng Panginoon, ginabayan niya tayo na malakaran natin at hindi lang basta-basta paglakad, kundi surrender lahat ng ating buhay, ang ating buhay sa Panginoon. Kaya nga, ang pagkakaiba ng ugali at edad ay maaaring maging pagpapala. Bakit? Kasi hindi sagabal. Hindi ito sagabal. Dahil ang lakas ng isa ay maaaring makaakma sa kahinaan ng isa. So, hindi mo alam na yung kahinaan niya, naging kalakasan mo. Kaya yun po, dapat magtulungan tayo. Magbigay tayo ng mga paalala, babala sa bawat isa, at mag-sharing kayo ng mga katotohanang meron sa inyo upang lumago tayo sa biyaya. Hindi naman po kasi isa lang yung binigyan ng katotohanan. Bawat isa sa atin may iba't ibang katotohanan na ipinaparating sa atin ng Panginoon. Ang kailangan natin, mai-apply ito sa buhay natin. At huwag nating ikahiya na sabihin ng katotohanan at maipakita ito sa gawa. Sabi pa dito, the faithful ministration and tender love of this true companion had brightened many a dark hour in the apostle's life. All that a son could be to a loved and honored father, the youthful Timothy was to the tried and lonely Paul. So yung tapat na paglilingkod po, mga mahinhing pagmamahal po ni Timoteo ay naging liwanag at ginhawa sa ibang tao. Kaya nga kailangan kung mag-aral tayo ng salita ng Panginoon, mahalin natin mismo yung author ng ating binabasa, ng ating pinag-aaralan, upang maipakita natin sino yung nagsulat at ano yung karakter na nais niyang ipakita sa kanyang sinusulat. At isa pa, kapag tapat tayong nag-aaral ng kanyang mga salita ng Panginoon, ay hindi niya tayo bibiguin na pagpapalain. Hindi niya tayo bibiguin na ibigay pa sa atin yung dakilang liwanag na kailanman ay hindi magbabago. Kaya mga kapatid, tandaan natin, kung gaya ni
Pablo na tinuruan niya si Timoteo, hindi lang basta-basta na teacher and student sila, kundi ipinakita ni Pablo yung pagiging ama niya kay Timoteo. Kaya may pagmamahal, pagmamalasakit, pag-aaruga yung kanyang pagtuturo ng katotohanan kay Timoteo. Napakahalaga yung ugnayan ng pagiging pamilya sa loob ng samahan, sa loob ng gawain ng Panginoon. Kaya wag nating isipin na iba yung si kapatid sa atin, kundi kailangang ituring natin siyang pamilya dahil tayo ay pamilya sa langit, tayo ay magsasama hindi lang dito sa lupa, kundi sa langit na inihanda ng ating Panginoon. Kaya kahit nasa proseso yung pag-aaral ng salita ng Panginoon, wag nating hintayin na may pagbabago yung pakiramdam natin bago natin tanggapin yung mga katotohanan iyon. Kundi kailangan natin, kung sino tayo, tanggapin natin yung katotohanan na inialok ng Panginoon sa atin. Kaya sa pag-aaral, Paul loved Timothy because Timothy loved God, has intelligent knowledge of experimental piety and of truth, gave him distinction and influence. The piety and influence of his home life was not of a cheap order, but pure, sensible, and uncorrupted by false sentiments. So, nung minahal po ni Pablo si Timoteo dahil una sa lahat, mahal talaga ni Timoteo ang Panginoon. Kapag mahal natin ang Panginoon, napakasarap sa pakiramdam na ibahagi yung pagmamahal ng Panginoon sa ibang tao. Kaya hindi mo kailangang maging banal para gamitin ka ng Panginoon na ibahagi ang katotohanan. Ang punto dito, na kapag mahal mo ang Panginoon ng buong puso, ay simple mo nang maibahagi ang katotohanan dahil may pagmamahal sa puso mo, na maibahagi mo yung pagmamahal ni Kristo sa mga tao. Dahil kapag iginagalang natin ang katotohanan, maaari din nating igalang ang mga taong sa paligid natin. Dahil maaaring magiging walang silbi yung katotohanan meron tayo kung wala tayong relasyon mismo sa ating Panginoon. Kaya nga ipinapakita dito sa ating pag-aaral na sa buhay ni Pablo, mga kapatid, ay ipinakita niya sa kanyang buhay sa loob ng tahanan, sa paaralan o kahit saan man, yung katotohanan na yun yung nagpapabago sa kanya araw-araw. Yun yung nagbibigay sa kanya ng sigasig para magpatuloy sa buhay. At marami siyang tinuturuang mga tao, hindi lang si Timoteo. Yung gaano yung pagmamahal ni Pablo na ipangaral ang katotohanan na si Kristo ay ang halimbawa sa mga bagay na dapat nating gawin, sa mga mabubuting gawa na ating ipapakita, paano natin maipakita si Kristo sa ating buhay. Kaya sa pagpapatuloy po, the Word of God was the rule which guided Timothy. Impressions of the highest possible order were kept before his mind. His home instructors cooperated with God in educating these young men to bear the burdens that were to come upon him at an early age. So, sa pagkabataan pa ni Timoteo, pinapakita dito na yung salita ng Panginoon, yun talaga ang gumagabay sa kanya. Sa pagtuturo ni Pablo sa kanya, hindi lang basta-bastang pagtuturo, kundi pinanalangin niya sa Panginoon na malakaran niya ito. Malakaran ang katotohanan. Kaya nga, tayo, kung tayo nagtuturo, kailangang maipakita natin sa buhay natin ang katotohanan ito. At kaya nga mula sa pagkabata, dala-dala na ni Timoteo ang mga salita ng Panginoon. Kaya nawag gawing salita ng Diyos ang pamantayan ng buhay. Kaya ang tunay po na lakas, karunungan at direksyon ay nagmumula po sa salita ng ating Panginoon. Napakaganda po yung parang ginagabayan ka araw-araw sa mga bagay sa mga plano mo, sa mga bagay na nais mong gawin. Mas maganda talaga na guided ka ng banal na espiritu upang hindi ka magkamali sa mga landas o sa mga desisyon mo sa buhay. Kaya nga kailangan, kung alam natin yung katotohanan, lakaran po talaga natin ito dahil hindi po madali sa sarili natin, lalo na kapag nakasanayan nating iba yung nakasanayan natin sa kalooban ng Panginoon. Pero once na alam mo yung kalooban niya, kailangan mo talagang sikapin, mga kapatid, sikapin natin na lakaran yung mga katotohanang ibinahagi sa atin ng Panginoon. At
posible na gagamitin ng Panginoon yung ibang tao para makaalam ka ng katotohanan. At kung maaari, ikaw, tayo, mismo ang gagamitin ng Panginoon. The last, in this work, or in his work, Timothy constantly sought Paul's advice and instruction. He did not move from impulse, but exercised consideration and calm thought. The Holy Spirit found in him one who could be molded and fashioned as a temple for the indwelling of the divine presence. So sa gawain po ni Timoteo, ay hindi po ito basta-basta kasi yung banal na espiritu yung gumagabay sa kanya. At sa kanyang pag-aaral, hindi lang basta-bastang pag-aaral. Kasi pinapanalangin talaga yan mga kapatid, lalo na pag ninanais natin sundin yung kalooban ng Panginoon. Maraming mga hindrances, maraming mga sagabal sa paligid mo, mga tukso, mga pagsubok na maaaring maging dahilan kaya hindi ka susunod sa Panginoon. Pero kung tunay tayong tagasunod ng Panginoon, kahit anong sagabal pa yan ng kaaway, ay patuloy tayong lalaban. Dahil mapapanagumpayan po natin ang mga pagsubok, ang mga tukso sa ating paligid kung tayo po yung magsisikap na maangkin ang katotohanan at lumawak sa ating isipan. Kaya sa ating pag-aaral sa mga oras na ito, nawa bigyan natin ng time ang pag-aaral ng salita ng Panginoon at saliksikin nating maigi at ito'y ating isabuhay. Kaya muli, God bless ating lahat. Ayan, maraming salamat po, Sister Daniela Ros, sa pangunguna sa ating pag-aaral ngayong gabi. At dito makikita natin po sa ating pag-aaral na kung gaano kahalaga ang bawat isa sa atin po. Ang pagtutulungan natin, yung pagpapasakop natin sa Panginoon, kung paano tayo gagamitin ng Panginoon para sa kanyang gawain. So, hindi natin pwedeng sabihin na dapat pare-pareho tayo ng talento, pare-pareho tayo ng galing. So, ang bawat isa po sa atin may kanya-kanyang pinagkaloob ang Diyos na talento na kung saan maaari nating magamit sa ikalalago natin at sa paggawa sa gawain ng ating Panginoon. So, ang ano lang natin is kung paano natin yan pagbubutihin, kung paano natin palalaguin. At isa rin sa napakaganda ay yung baga matuto tayong magpakumbaba talaga po. Kahit na tayo na una or kahit tayo man yung nahuli. So kahit tayo man yung mas nakaunawa, ay dapat na tayo talaga ay magkaroon ng kapakumbabaan na sa gayon tayo pong lahat ay lumago. So ngayon po ay ibibigay ko po ang pagkakataon sa mga nais pong dagdag sa atin pong napag-aralan ngayong gabi. So welcome po ang bawat isa po sa atin. Ang atin po mga kasama din sa Zoom at ganoon din po sa mga Facebook Live viewers natin. So sino po ang gustong mag-add na kanila pong mga takeaways or insight sa atin pong napag-aralan ngayong gabi? So maaari po kayo mag-unmute ng inyong microphone at mag-open ng camera. Yeah, good evening. It's Brother Rob here. Yes, good evening, Brother Rob. As Christians and as people who are looking for truth, we are continually searching as to understand what truth is. And it becomes a common interest between fellow believers that we're not misled, but we know the common ground of our faith. And in common with that is that as Christians we support each other. We're admonished to support each other in the Christian faith. So
as we see new converts, as we see young children, and as we see younger spiritual learners, or perhaps slower spiritual learners, we're encouraged to share our faith and to help each one along. And so, under these conditions, we have in the Christian family, we have support for each other. We gather together, often in mutual settings like a luncheon, or in doing common things in Sabbath school and the functions of Sabbath. So we have opportunities to share with each other. But it's also more beneficial if we have a friend to share our common beliefs, our interpretations and understandings, and as part of that friendship, we there's extra benefits again as we share our experiences of faith. And also, if we work in the ministry, if we've devoted ourselves to work for God, more or less part of full-time ministry, we only grow as we learn to trust God working in our lives and the lives of others that we minister to. Under Christ, we are like babes that develop and practice. So there's no end point. We're always learning the Christian ethics, the character of God, and all those things. How we can learn to do God's will, and we're learning also as we read the Bible and we interpret and understanding more about what God has tried to reveal to us. So it's like exercise. There are benefits in doing and practicing and exercising a muscle. As we learn and develop and understand and practice the experiences of faith, we are growing in our Christian faith. We are growing in faith and understanding God in a closer sense. And in this story, we see Timothy and Paul. Paul supporting Timothy, and each growing as they minister to each other. And so, even as church members, we have the benefit and the joy of helping each other, of sharing our experiences, sharing our joys, sharing and sympathizing with our difficulties and our trials. And yeah, this is my thought. It can only get better as we become Christians and grow in the likeness of Jesus. Thank you. Thank you so much, Brother Rob. So we clearly see here that it is our privilege to have the companion with our brethren and co-workers, having our work in the field of God, of vineyard of the Lord. So it is a great blessing for us to exercise the love of God for every one of us. So like what he said in John 13:34 and 35, we can clearly see this in these verses that
one of the commandment of God is the whole or the whole commandment is the Ten Commandments is uh, what we call that commandment of love, because Jesus Christ said, uh, love one another as I have loved you, uh, that ye also love one another. By these shall all men know that ye are my disciples, if ye have loved one another. So if we exercise love to each other, uh, we can uh, we can claim that we are the disciples of our Lord Jesus Christ. Just like um, the character of Paul when he saw Timothy um, truly loving God, he loves also Timothy, just like his own son. So this is the very good character or the beautiful character that we can clearly see in our devotional now. So maybe may God give us strength and courage, because sometimes we just we just afraid to show our love for each other, because some other people may think that if we if we have exercised the uh, what we call that intimate relationship, we are so weak. So but in our God, he teaches us how to love, how to exercise love. And also um, it is a great privilege for us, to have the truth and how to handle the truth. In this devotional, we can clearly we can clearly understand how God shows us how to handle the truth that we have. So if we exercise the the power to change our character in the truth that we have, we 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 may clearly see that we handle properly the truth that we have. So anyone who wants to add something to our message for this night? But if there is nobody wants to add, we will proceed to our closing song. And if our speakers have the closing prayer, well, she will give us a closing prayer. But don't have, so anyone who wants to give the closing prayer may. So let us sing our closing song.
Tayo po ay manalangin. Maraming banal sa taas ng po ng kalangitan, Ama. Maraming salamat po sa paglubog po ng araw na ito at mula pa rin po sa mga pinag-aaral na namin wala po nung paglubog ng araw at sa pag-welcome po ng araw ng Sabat. Salamat sa mga mensahe po na aming narinig. Tulungan niyo po kami na ito po ang mga aming narinig na mga mensahe ay siyang maging sandalan at maging liwanag namin sa aming mga araw-araw na buhay. Tulungan nawa kami, Ama, na inyong mga lingkod na magpatuloy po sa mga pananampalataya namin, panghawakan, nawa namin ang inyong mga totohanan upang ito po ay aming may pakalat palalo sa mga tao pong hindi pa po nakasumpong ng mga katotohanan. Tulungan niyo po kami, Ama, na huwag nawa kami panghinaan ng loob or magtumigil sa aming mga gawain na inyong iniatang sa amin bilang mga misyonero sa lupang ito. Bagkus inyo po kaming patuloy na bigyan ng kalakasan, karunungan, at paggabay upang sa aming ang mga lakad na mga gagawin at daanan ay kami po ay ligtas at success na may pakalat po ang mga katotohanan ito, ebanghelyong ito sa mga taong hindi pa nakasumpong ng inyong katotohanan. At sa gabing ito, Ama, sa aming pong paghihiwa-hiwalay, hindi po kaming pakaingatan ng inyong mga banal na anghel. At ganoon din po sa aming mga kapatiran at mga mahal namin sa buhay po na hindi namin kapiling sa mga oras na ito. Inyo po silang ingatan at inyong pagpalain. At ganoon din po sa aming mga karamihan, sa aming pong mga nagawang mga pagkakasala sa araw ng Sabat na ito at sa mga nakaraang pa mga araw na inyo po kaming linisin at patawarin kung saan niyo po kami nasumpungan ng mga pagkukulang at pag-asala. At sa mga pagkakasala din po na hindi po namin na mamalayan na kami po ay nagkakasala na rin po pala. At ito lang po, Ama, ang aming sawat huling at dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Yan po, at yan po nagtatapos ang atin pong evening devotional. At patuloy po namin kayong inanyayahan sa atin pong mga online service. Sa araw po ng bukas, sa atin pong morning devotional sa ganap na alas 5 ng umaga at ganoon rin po sa atin pong evening devotional sa parehong oras po, alas 6 ng gabi. Muli po, pagpalain po nawa tayo ng atin pong Panginoon.